818-913 or 0949-8833-945. Goa Branch at Goa Terminal, Goa Camarines Sur at 0998-8655-021. Iriga Branch at San Roque, Iriga City at 054-884-7553 or 0998-8867-188. Triangulo Branch at CBD Area, Triangulo, Naga City at 0998-865-2641. Tigaon Branch at Tigaon Public Market, Tigaon Camarines Sur at 054-8849-759. Signal TV by DL Macaraig Enterprise. Oras mga kaimanwa, 2 minutos na lang, pangrikas kan oras, maalas 12 na po, 2 minutos antes sa alas 12, at chance in the Silver Bonto, ang tabayanan po, ang boses na magsasaka. Maray na aga ki Dayanara Guerrero Natividad, maura na pagkaod to kagawad, Sir Chris Bersabe. Maray na pagkaod to man po, si Lord Loves Kid, maray na unto po, kumusta? Kurumusta? Oy, Lord Loves, maray na pagkaaga, kumusta ka dyan, ha? Sa kabos na mga nagpapangurod to ko dyan, Diyos maray na pagka-udto na, ano po ha, sa mga namaratapasan na baka kung namumurungaw-mungaw pero may amay pang marian mata ko, madiklum pa. Malumlumpo ang panahon, ano? Kaya siring kaya yan si mga may lakaw maruluwas magpayong, magdaraponin payong, magpasigurado, ano? Pag-arog po kaniyo na sige oran siguro minsan na ma-experience nindo si iba dyan, ano po, na-obserbaran nindo ang kalidad kan build kan sa indo pong harong o opisina man. Ngunyan kung kay puan po nindo nin mga dekalidad na materyales para sa pagkonstruir nin harong man yan na opisina, yan po dyan ang Jofres Enterprises, ano? Dealers in the aggregates and construction materials, nagpapabakal po nin Albay Sand, boulders, 3/4 gravel, earth fill or madrigal, 200 to 01 ordinary gravel, G1, G2 hollow blocks. Machine made po yan, ano ha, for 5-6 garden soil, igwaman, nagaparkilaman in equipment, ano, ining mga heavy equipment. Saringkan backhoe, bulldozer, loader, self-loader. Pababakal man sindahan Coco Lumber dyan sa J. Respeto Coco Lumber Trading. Pwede lang sa 0929-309-6570. Again, 0929-309-6570. Good morning pala dyan sa Caso Reco 2. Maray na pagka-udto ki Mr. Piliosis, ano? Ano daw kung sisa ko yung request for assistance na maputulan kahoy dyan sa may Samuya? Dyan sa may tungod ming gayo sa may kataid kan poste, ta sige ang trutok dul dyan sa mga kable, lalo ko dyan nag-uuran, maasikaso na. Saka dyan sa may iriinutan pa, igwapang sige ang pasilya bagan kable kan kuryente dyan. Siguro dahil ko naman kay Puan na kontakon si Mr. Renner Bukay, ano, ang nagapagtaram kan Caso Reco 2. Pantulong aldaw daw dyan sa ribot pa, ang mga personalis kan Caso Reco 2 dyan sa sub-office kan Caso Reco 2 sa Milaor Binalabat. Kan Biyernes nagpaabot na kita ng request, Domingo place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. At home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home. At home radio.
Boses ng Magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng Magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng Magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng Magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaaho ng buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng Magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Aldaw sa inyong gabos na kapayak. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Ayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako pa rin ng mundo. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras dito sa ating palatuntunan sa Boses ng Magsasaka. Syempre tayo ay live na live dito sa ating home radio family sa 95.1 at syempre makakasama natin ang copycat ang junior ni Silver Bonto, walang iba kundi si June Bonto. Kuya June, good morning. Magandang tanghali po sa lahat na lagi nagsusubaybay sa Boses ng Magsasaka at mga listener ng 95.1 home radio. Siyempre, at alam nyo, ang tunay na bida ng palatuntunang ito na si Silver Bonto ay may hinaharap po na isyong pangkalusugan at kaya hindi po natin siya makakasama. Pero sabi nga niya, bago siya naipasok doon sa ospital, magpoprograma raw siya. Nakahapon nangungulit. At Totoo yan. sabi niya, magpoprograma raw siya linggo. Sabi niya ganon. Kasi alam nyo na dahil nga sa ating yung COVID-19, no, sa kasamaang palad na hawa yung ating tunay na bida na si Silver Bonto. Ang dasal lang po tayong lahat at kung ano man po ang nais nyong ibahaging tulong kay Silver ay bukas po ang kanyang cellphone number, ang kanyang GCash 0921-248-2499 at pwede rin po kayo magpahatid ng kung ano mang tulong po na pwede po nyong ibahagi sa pamilya at kay Silver mismo. At naniniwala naman tayo, babalik sa atin yung ating fighter, no, pagdating sa ating mga magsasaka. Anyway, kumusta ba ang pamilya? Siguro pagtuunan muna natin ang pansin si Silver Bonto, yung kanyang mga nagawa sa pakikipaglaban para sa mga irrigators. June, ikaw ang saksi sa lahat ng nangyayari dahil ikaw ang nakakasama niya sa Bicol. June? Kung sa pagtulong lang naman sa mga irrigators, talagang todo-todo na yung ginagawa niya. Kaya bumabiyahe siya kahit na kung saan lugar, basta dito sa buong Pilipinas, naikot niya na para matulungan lang yung mga sinasabing mga irrigator sa mga magsasaka. Sinisiguro niya na lahat ng mga problema o hinaing ng mga kasamahan natin ng magsasaka ay magagawa ng solusyon. Ayun ang talagang main objective niya, na paano niya matutulungan o paano niya
magagawa lahat ng mga problema nung sa sektor ng mga magsasaka, na siya talaga ang maharap kahit saan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Exactly. At ako mismo, saksi din dun sa kanyang mga ginagawa para sa kasamahan niyang mga irrigators. And kaya lang, syempre, yung kanilang kinabibilangang organisasyon ay tali ang kanyang kamay. Dahil bagamat may mga gusto siyang gawin, no? Hindi niya magawa dahil nga kinokontrol ng National Irrigation Administration. At kaya nga nangyari itong nakaraan na nagkaroon ng ika nga natin ay pagpapalit ng liderato ng NCIA. Gayunpaman, kahit na nangyari yan, maluwag pa rin sa loob ni Casilver na hindi siya yung leader pero nananatili yung kanyang pagnanais na maibigay yung mga dapat na ika nga natin ay tulong na makarating mula sa pamahalaan papunta sa ating mga magsasaka. Nung nagpupulong kasi kami nila Kuya Sam, mula ngayon si Kuya Sam hindi natin makakasama dahil may importanteng engagement lang. Pero hopefully tomorrow makasama natin siya sa Sunday edition natin sa Boses ng Magsasaka. But then, alam natin, no, June, na madalas abunado pa si Casilver eh. Alam niyo po ba na Totoo yan, naging totoo yan. representante ng mga magsasaka sa National Irrigation Administration si Casilver? Pero makikita nyo, sa totoo lang, nakita ko po yung kanyang payslip. Napakaliit lang po ng sahod. Hindi nga po sahod yun, allowance lang. Pero hindi po yun ang tinignan ni Casilver, kundi magkaroon siya ng boses. No? Magkaroon ng boses ang mga magsasaka sa National Irrigation Administration. But then again, dahil nga sa ang nangyari alam nyo, pag nandyan ka sa loob, makikita mo kung nasa ang problema At nung nagpupulong kami nila Kuya Sam tungkol sa pagtatatag ng panibagong organisasyon para sa mga irrigators, kaya yan nasa lokal na pamahalaan, under sa lokal na pamahalaan o national man yan, basta irrigator ka, pwede kang sumali dun sa organisasyong tinatatag ni Casilver. Ngayon, nasa proseso yan ng pag-aasikaso ngayon ni Kuya Sam. Pero yung kanyang layunin, dahil nakita niya ang problema ng NCIA, inayos niya yon. Nakita namin kung paano magkakaroon ng pagsasaayos at maproteksyonan ang ating mga irrigators nationwide. Kasi marami talagang mga irigasyon ang napapabayaan, nagkakaroon ng problema at kung ano-ano pang mga issue. At yung mga ika nga natin, di ba June, na mga programa dapat ng ating pamahalaan hindi umaabot, hindi lahat umaabot sa ating mga irrigators. Lalo na nitong mga nakaraan na bagamat itong ating mga irrigators may mga malalaking taniman pero naapektuhan sila bunsod nitong rice tarification law, di ba June? Tama yan, tama yan. Oo. Marami talaga ngayon ng mga programang nasyonal, ang gobyerno, pero karamihan ng mga magsasaka hindi alam yung mga sinasabing mga batas na yan. Kaya nga dapat meron tayong sinasabing pag-aaral sa mga magsasaka para malaman nila yung mga batas na pwede nilang pakinabangan sa lokal. Ang problema naman sa lokal kasi, nandun na yung batas, alam nila yung batas, hindi nila inaano sa mga Inisiwala. magsasaka. Oo, para yung pondo ng parado, gagamitin nila sa ibang proyekto. Which is bawal because it's malversation of funds. Mali. Diba? Mali yung ganon dahil kung nakaalat na yung pondong yan para talaga sa mga irrigators o para sa agrikultura, dapat ilaan doon talaga at ibigay. Kung hindi at gagamitin mo sa ibang bagay, may problema tayo dyan, June. Kaya alam naman natin. Andyan na pabatiin natin si Marge. Marge. So yan, magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig ngayong araw ng Sabado. Andito tayo sa edisyon ng Boses ng Magsasaka. But sadfully kasi wala si Casilver. Kaya pag-pray po natin na sana
maging fast yung kanyang recovery at makasama pa din natin siya dito sa programa. Mm. Araw din Hopefully makarecover siya kasi lalaban daw siya. Yun ang huling sabi niya eh. At talagang nakipag-ano pa siya eh, nakipag-appear pa siya kay Luisa na kung saan yun yung nag-aasikaso sa kanya. Pero sabi nga natin, the show must go on. Ito yung palatuntunan na talagang noon pa ay inilalaban na to ni Ka Silver kahit hirap na siya sa pagbabayad ng airtime. Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga kapwa magsasaka para magkaroon ng boses, no? At maisiwalat. Kasi hindi naman lahat na ibabalita eh, 'di ba? Kung ano ang nangyayari eh alam mo na. 'Di ba, Mark? Kumusta ba diyan ang ikaw ang nakakasama ni Ka Silver pagdating diyan sa Bicol, parehas kayo ni Kuya June. Ano bang mga alam mong mga activities na ginagawa diyan ni Ka Silver kapag nandiyan siya sa Bicol? yun nga, actually si Ka Silver talaga is isa sa mga kilala kong person, ano. And madami nga sa ating tagapakinig ang hindi talaga alam yung totoong Ka Silver. Yung naririnig lang nila is yung palaban, yung Ka Silver na mapapagtanggol sila. Pero deep inside si Ka Silver kasi is din, may mga nahihirapan din siyang part. Like, kagaya nga nun, Miss Cathy, yung sinabi mo na minsan abonado pa nga siya. Well, totoo naman talaga yun. Madami, hindi lang sometimes, kasi madaming times na talagang si Ka Silver is siya yung nag-aabona. And hirapan siya, but still, pa din, the show must go on kahit na wala nang pera yan, si Ka Silver. Sige pa din. Nung last time nga, Miss Kat, actually, paalam na sana ako sa programa. Kasi, medyo hindi ko na din kinakaya sa schedule ko. Kasi, yung trabaho ko is graveyard shift. Kasi, call center agent nga ako sa gabi. So, pag Sabado, talagang pa ako niyan. Wala talaga akong pero pumupunta ako sa programa. Nagpaalam ako kay Ka Silver. Sa kanya, sir, baka pwedeng iwanan ko na kayo sa programa kasi hindi ko na nga kaya. But then, after 1 month, na-realize ko na parang gusto ko pa rin bumalik. Gusto ko pa rin sumali dun sa advocacy niya. Gusto ko siyang tulungan. But this time nga, sabi niya sa akin, medyo problemado nga siya sa budget. Yung nasabi ko lang kay Ka Silver, okay lang yun, sir. Tulungan na lang kako kita. At least malam makatulong ako sa'yo and sa mga magsasaka. So, very affected lang din ako nung nalaman ko nung Thursday. Hindi ako mapakali. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ganito yung nararamdaman ko kako? Hindi talaga okay. Pero yan. Anyway, sabi nga basta ituloy nyo Kat ang programa. Yun naman ang bilin niya sa atin. Pero total kinakailangan nating ibalita ang mga bagay-bagay lalo na pagdating sa agrikultura. Jun, gusto ko lang malaman kung kumusta ang sitwasyon ng pagsasaka. Alam kong marami kayong mataas ngayon ang produksyon ng Kamsur. Kumusta ba? Jun? Dito naman sa Kamsur, ayos naman ang ng mga ani ng mga magsasaka. Kaya siyempre hindi may iwasan na yung sinasabi pag may bagyo, may ba. Yan talagang wala tayong magagawa na rin. Pero kung doon sinasabi sa yung production ngayon ng maganda. Oo, sayang nga naalala ko yung binabanggit ni Ka Silver Bonto na dapat daw dahil sa laki ng produksyon ng Kamsur, dapat binibigyan daw ng parangal para lalong sipagin daw yung ating mga magsasaka. 'Di ba? June? June? Mahina ata yung internet connection ni Sir June. Oo. Ayun, Miss Cathy, dito pala sa Naga, naman kami, nilindol na naman kami kaninang madaling araw. Ako, oo nga kumusta ba? Wala namang anong intensity ang nyo? 4.2 ata, magnitude. Hindi ko alam yung intensity, hindi ko pa na-check sa Facebook. Pero malakas ba? Nagising ka ba? Andiyan na si
Ang June. kinakatakutan ngayon, hindi na yung bagyo eh. Yung lindol na. Oo nga. Mm-mm. Last year lahat Wala ako. bagyo eh. Ngayon naman lindol, halos every week. Every week? Every week kayo nililindol ngayon? Halos. Last week Bicol? Oo. yung pinakaunang malakas. And then ngayon kasing lakas din nun. Kasi within Kailangan 72 pala hours. magkaroon tayo ng subukan natin bukas kung maigi-guess natin ang PBOX para malaman natin kung ano ba ang nangyayari sa area ng Camp Sur. But anyway, siguro maganda ibalita na lang din natin itong ating mga balitang agrikultura, no? Dalawang probinsya at 22 bayan sa lambak ng Cagayan mayroong ordinansa laban sa ASF. Nako, itong ASF na to talagang hanggang ngayon pinoproblema pa rin. Dalawang probinsya at 22 bayan na sa lambak ng Cagayan ang nagpalabas ng ordinansa upang mas mapalawak at mapaigting ang laban kontra sa African Swine Fever o ASF na masyado nang nakakaapekto sa hog industry. Ayon kay Dr. Manuel Galang Jr., Veterinarian 3 at ASF point man ng DA Regional Field Office sa Region 2, ang tanggapan ay nagpapasalamat sa mainit na pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan laban sa ASF. Sinabi nito na ang dalawang lalawigan ay ang Isabela at Quirino. Nako. Samantala, ang mga munisipyo ay ang Peña Blanca, Pia, Tuaw at Tuaw at Igig sa Cagayan, Aurora, Iligan City, San Mariano, San Guillermo, Santiago City, Burgos, Delfin, Albano, Rena, Mercedes, Alicia, Malig, Rojas, Gamu at Luna sa Isabela, Bagbag, Bayumbong at Solano sa Nueva Vizcaya at Cabarukis, Cabarugis at Difon sa Quirino. Ang pagpasa sa ordinansa ay nagpapatunay sa hangarin ng lokal na pamahalaan na paigtingin ang laban kontra ASF sa pamamagitan ng pagbuo ng ASF task forces mula sa probinsya, munisipyo at barangay. Anya ni Galang, napakahalaga ang aktibo at mabilisang aksyon mula sa mga lokal na pamahalaan dahil ang kanilang constituents mismo ang naaapektuhan sa ASF. Nako, ano bang masasabi mo dyan? Apektado ba kayo dyan, June? Hello, June? Walang audio. Nung nakaraan, inano na yan, kumbaga, talagang maraming naapektuhan. Katulad nga nung mga dispersal kong baboy nung nakaraan, wala nang nakabalik dahil nga obligadong katayin o para hindi na makahawa pa. Ang tanong ko lang, June, ano ang suporta ng lokal na pamahalaan sa inyo? Kasi syempre, di ba, obligadong katayin. So ano ang kapalit nung pagkatay nyo sa mga alaga ninyo? May binigay silang na maliit na halaga pero hindi ko alam kung magkano yung saktong halaga para. So hindi kayo kabilang doon sa nakinabang? Hindi. Wala man. Nako. Pero apektado ba kayo? Oo, halos ang patunay nga niyan hanggang ngayon mataas pa ang presyo ng baboy. Nasa 300 plus ang 1 kilo. Okay. Anyway, dagdag pa rin na balita ang pinangunahan ng Agribusiness and ang Marketing Assistance Division ng Kagawaran ng Pagsasaka o DA para sa Gitnang Luzon. Katuwang ang Municipal Local Government Unit ng Dingalan, Aurora, ang groundbreaking ceremony ng Agribusiness Incubation Hub. Nito lamang 18 ng Oktubre sa poblasyon Dingalan, Aurora.
Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 60 milyong piso. Pinondohan niya ng DA ang 50 milyon para sa pagpapatayo ng gusali, mga kagamitan, hauling vehicles at ice plant. Ang natitirang 10 million ay counterpart naman ng MLGU ng Dingalan. Ibig sabihin yung municipal LGU. Ilalim din o nasa ilalim din ng proyekto sa Inclusive Agribusiness Program ang magpapayabong sa agriculture and fisheries enterprise ecosystem. Mapapaunlad din ito ang mga negosyong pang-magsasaka at upang mas mapaganda ang kanilang mga produkto. Nako, diyan ba sa Kamsur, June, meron ba kayong mga fish ponds? May malapit ba na na tawag dito, dagat? Parang wala sa Kamsur. Maraming dagat sa dagat. Okay. Napapaikutan tayo ng dagat. Pero yung Alatang hindi ako nagpupunta ng probinsya. bawat munisipyo meron mga fish pond yan. May mga isa na rin kasi yan sa inaano ngayon ng mga mangingisda na maglagay ng sarili nilang fish pond para pag-harvest. Okay. So meron kayong kumbaga wala kayong fish pond sa area ninyo. Si Casilver. Sa lugar namin ba? So talagang purely agriculture, talagang lupa lang. Okay. At Margie, baka may gusto kang batiin yung ating mga nagbibigay mensahe dyan kay Casilver Bonto at syempre mga comments nila, mga nais nilang pabati. Ayan, madami actually nag-react. They are so sad. What sila? So Basta yeah. dasal po. Yan nga, madaming nagdadasal kay Casilver. Hindi ko na isa-isahin kasi madami talaga, Miss Cathy. Batiin na lang natin sila. At least we recognize their messages. Okay, batiin natin si Lovely Joy Carola Austria. Actually, DJ to doon sa kabilang station. Oh, okay. Sige. Si Mga names na lang nila. si Rosemary Bilando, Rodan Quijano de la Vega, Bless Canan, Glenda Narvato Byron, si Louie Agagad Lagasca, and si Kuya Rap, mga technician to doon sa kabila. Okay. Na nakapagsabi nga na mabait si Casilver sa kanila. Si Leslie Mediana, Chris Cleofe, Erm Santiago, Paula Donggaban, Harry Aliandres, and Ann Umbrella. And grabe din yung Kuya Juni at Tita Franita. Ang grabe talaga yung kanyang kay Casilver. Sige. Baka maiyak tayo dito kaya mention na lang natin ang pangalan nila. Okay. Wala na? Wala na. Okay. Kuya June, bago ako magbigay ng isa pang balita mula sa Department of Agriculture. Yung sa lahat ng nagdadasal sa mabilis na pag-recover ni Tatay, maraming salamat po. Nandiyan sila Ray Hernandez, mga kamag-anak, mga brads na laging nakaantabay at nagsusuporta, lagi nagtatanong kung ano na ang lagay ni Tatay. Marami talagang kung isa-isahin natin, kukulangin tayo talaga sa oras. Basta salamat sa lahat na patuloy na nagdadasal sa agarang paggaling ng aking ama. Salamat po sa inyo lahat. Okay, at sabi ko nga di ba, kapit lang. Pinagsabihan talaga si Casilver Basta bumulong ka sa Diyos, sabihin mo, dagdagan yung buhay mo. Anyway, another na balita, no? Pinangunahan ni na Department of Agriculture Secretary William Dar at DA Region 4 Calabar Zone ng 4 OIC Regional Executive Director si Vilma M. Dimakulangan ang paglulunsad sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA kasabay ng pagpapasinaya sa bagong tayong sariaya
Agricultural Trading Center and Facilities noong ika-21 lamang ng Oktubre. Sa naturang pinansyal na tulong na makakatanggap ang bawat benepisyaryong magsasaka ng palay ng tigli 5,000 piso. Ito ay galing sa labis na taripang nakolekta mula sa implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na hango sa Republic Act No. 11203 o ang Rice Certification Law. Okay? And sa pamamagitan ng RTL, ang DA ay may karagdagang interbensyon na maaaring ipamahagi sa mga magsasaka ng palay gaya ng binhi, makinarya at financial credit. Ayon kay Secretary Dar, naging matagumpay ang implementasyon ng RTL dahil bukod sa maraming magpapalay ang nakikinabang o nakinabang sa mga interbensyon mula sa RCEF, nagkaroon din ng higit pa sa sapat na dami ng bigas sa buong bansa at walang naging rice inflation mula noon. Nagdagdag pa sa benepisyo, hatid ng RTL ay ang nasabing tulong pinansyal na una nang natanggap ng 100 magpapalay mula sa Sariaya. Ayon kay DA Assistant Secretary for Operations Arnel V. De Mesa, ang maliliit na magpapalay na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at may mga palayan na hindi lalagpas sa 2 hektarya ang sukat ang silang magiging benepisyaryo ng RFFA. Nakuha ng mga benepisyaryo ang 5,000 sa pamamagitan ng Interventions Monitoring Card. Ang IMC ay naglalaman ng mga pangunahing impormasyon at ang RSBSA number ng mga magsasaka. Magagamit nila ang card sa pagkuha ng iba pang mga interbensyon mula sa DA. Ayon naman kay sa ngalan po ng aming samahan, nagpapasalamat po kami sa Department of Agriculture sa panguna ni Secretary Dar. Iyong 5,000 ay magagamit po sa pagbili ng farm inputs na kailangan namin lalo't magsisimula na uli ang planting season. Sana'y magpatuloy ang mga ganitong proyekto dahil napakalaking tulong anya sa hanay ng mga magsasakayan ay sinabi ni Hil Bertuccio, miyembro ng samahan ng magpapalay ng Sariaya, Quezon. Samantala, makakatulong naman ang trading center sa mga magsasaka upang maging mas madali ang pagbebenta ng kanilang mga produkto. Ito ang pagbababaan ng mga produkto ng mga magsasaka na madaling mapuntahan ng mga mamimili. Nakapaloob sa trading center ang 106 stalls, administrative building, trading facilities, parking lot at sa mga daanang nag-uugnay mula rito patungo sa mga pangunahing kalsada. Quote-unquote, hindi na mahihirapang i-transport ang aming farmers ang kanilang produce sa malayong lugar gaya ng Manila. Pwede yung mga mamimili na magpunta rito at maghanap ng produkto. Alam kasi nila, mas mura. Direct na galing sa mga farmers at freshly harvested ang mga produktong nandito. Malilesan ng transport expenses ng mga farmers. Yan ay ayon kay Binibining Cristina Generoso, General Manager ng Pinagdanlayan Rural Improvement Club Multipurpose Cooperative. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization Engineer Ariel T. Kayanan at iba pang opisyal ng DA at attached agencies at bureaus nito. House Committee Chair on Food Agriculture at 1st District of Quezon, Representative Congressman Wilfredo Mark Enverga. 2nd District Representative Congressman David J.J. Suarez, Quezon Governor Danilo Suarez, Sariaya Mayor Marcelo P. Gayeta, mga kinatawan ng Development Bank of the Philippines at Squid Pay Technology Incorporated at DA Region 4A OIC Regional Technical Director for Operations Engineer Abelardo Bragas at OIC RTD for Research and Regulations Engineer Marcos Aves Senior at iba pang mga opisyal at mga empleyado ng Department of Agriculture Region 4A. Yan ang ilan sa mga kuntil-butil na balita natin mula sa Department of Agriculture. Okay. Kuya Jun. Oo. Oo. Mukhang malungkot ka. Huwag ka maging malungkot. Hindi. Kasi batid naman ng lahat na ikaw ay ika nga natin tumatakbo rin bilang konsehal sa iyong lugar, sa Calabanga.
bilang isang anak ng isang mga magsasaka, ano ang napipisil mo o plano mo, proyekto mo o plataforma mo kaugnay sa mga kapwa niyo magsasaka dyan sa Kalapanga? Ang unang-una yung sinasabi ko palagi na bigyan ng alternatibong pagkakakitaan ng lahat ng mga magsasaka. Doon natin ipapasok yung sinasabing may mga proyekto para sa kada barangay na may produkto silang ititinda pero hindi. Kasi maraming nagpa-seminar na dyan, mga galing nasyonal, tapos nag-seminar sila pero iisa lang, kunwari, ituturo sa isang barangay yung paggawa ng basahan. Di lahat ng barangay alam yon. Ang problema, magkakaroon ng problema yung pagdating sa pagbebenta kasi lahat meron na. Yun nga yung one barangay, one product na sinasabi ko doon sa kada barangay. Pagkatapos magkakaroon sila ng bawat produkto, alam na kung saan nakaano yung mga barangay. So, pwede na sila na magkakabili yan. Pangalawa, yung sinasabi na yung lahat ng batas na naipasa na hindi pa alam ng lokal na sa lokal, lalo na mga magsasaka, imumulat natin sa kanila para mabigay yung sinasabing benepisyo, makuha nilang rekta. Kasi kadalasan ang nangyayari, alam na ng lokal pero hindi ibinababa sa mga magsasaka. Ika nga wala silang hindi na seminar o na le-lecturean yung mga maliliit na magsasaka dahil sa mga batas na yan para malaman nila. Yung isa pang inaano natin yung sinasabi nga magtayo sila ng kanya-kanyang co-op or organisasyon na pwede sila makarekta na kung kumbaga sila sa nakarehistro na sila, pwede na silang rumekta sa mga halimbawa sa DA na kukuha ng mga benepisyo makukuha nila. Rekta na hindi na dadaan sa munisipyo. Wala na magpapapogi na manggagaling sa munisipyo dahil sila na mismo, yung organisasyon nila, ang makakuha ng rekta sa Department of Agriculture. Maganda yung ganun. Kasi marami ang idadama sa munisipyo. Pagkatapos, pag nakuha na ng munisipyo, pag alam na kalabang ka or hindi ka nila kontrolado, kumaga, lalaruin ka. Mas maganda na yung paggaling sa inyo, sa organisasyon nyo, at re-rekta natin sa nakakarekta sa DA, pagkatapos yung benepisyo makukuha nila, rekta na sa kanila, wala nang dadaan ng pag-iba. Yan lang pa, sa ngayon yan pa yung lang ang ano natin. Pero marami tayong nakapila na gagawin na plataforma. Kasi mas simula nung tumakbo ko kasi pag ako nagsasalita sa entablado, ang lagi ko na lang sinasabi yung nagawa ko. Hindi ako nagtatagal sa entablado at nangangako ng mga gagawin pa pero hindi naman pala kayang gawin. Ang lagi ko lang estilo pag nasa entablado ako, kung ano yung nagawa ko, yun lang ang sasabihin ko. Yan ang muna tayo, Kat. Oo. Okay, samantala para sa maraming salamat nga pala sa ating technician na laging nakaalalay at ang kayo po ay nanonood o nakikinig dito sa himpilan po ng 95.1 Home Radio Naga. Ang ating pong Facebook page, napapanood nyo rin po yan ang Home Radio. Hanapin nyo lang po 95.1 Home Radio. At mapapanood nyo po ang palatuntunan tuwing araw po ng Sabado at Linggo alas 12 ng tanghali hanggang 1:00. At kung may mga nais po kayong ibahaging mga impormasyon, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe dyan o maaari po kayong pansamantala mag-text po sa 0915-258-4091 o maaari po kayo mag-iwan dyan sa ating Facebook and YouTube account. Yan, may YouTube ba yung ating 95.1? Facebook na lang po para sigurado, para mabasa po namin. At bigay muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito, ang ating Diet Cough. Tek? Uncle Bob, a pleasure interpreting from coffee. This is a humble presentation, and hopefully
it will echo to all people that this song represents the dedication and vision of this coffee. Wellness, health, not just in body, but in spirit. Hope you like it. For coffee lovers, here's something new. Something good for you to escape the sugars that's consuming you. The fats that glue in your veins and in your heart too. Can you imagine a coffee that defeats all of that? Coffee that builds up your immune system, turns food into energy, antioxidant in a cup. Loving life is its aroma, thanking God as you start today. You found a gem, that's a guarantee. Diet Coffee for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Coffee for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health, sweetened with stevia, mixed with grape seeds and ampalaya, scented with cinnamon powder, added with spirulina, agaricus and banaba, insulin plant for blood sugar, loving yourself as you sip your Diet Coffee away. Diet Coffee for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Coffee for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diet Coffee for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Coffee for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diet Coffee, your very own coffee. Diet Coffee, cheers to life. Diet Coffee, wellness in a cup. Diet Coffee, the sweetness of life. Diet Coffee. 1 Mune Advance, the Power Immunity Vitamin. 1 Mune Advance. Ang 1 Mune Advance ay may quad power, may 4 times more immunity. Sangkap ay chlorophyll ng green leaves ng Lagundi Vitex Negundo at Malunggay. May non-acidic vitamin C at zinc. Kaya advance ang kalusugan sa green. 1 Mune Advance, a support for a healthy immune system. Another quality product of Richcorp. For inquiry, call or text 0919-000-1738, 0922-893-8883. Sundan sa FB page at YouTube, Puno Sagip Buhay. Mahalagang paalala, ang 1 Mune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Happy Cha Lagundi Powdered Tea Beverage from 100% dried Lagundi leaves, all natural and organic. FDA approved. Tuklasin ang maraming health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. May bisa sa lumalaganap na virus at bacteria na dala ay sakit sa tao. May bisa sa asthma at ubo na may plema. Pinaluluwag ang paghinga. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Another quality product of
Richcore. For inquiry, call or text 0919-000-1738, 0922-893-8883. Sundan sa FB page at YouTube, Puno Sagip Buhay. Mahalagang paalala, ang Happy Jalagundi Tea Powdered Beverage ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Citronella Andas, ang una at natatanging all-natural derma antibody spray and skin sanitizer. Proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Gawa sa pure oil at hydrosol o water ng citronella grass. Kaya natural ang ingredients ng Citronella Andas. Protektado ka na, banayad pa sa skin mo. Citronella Andas, all-natural derma antibody spray and skin sanitizer. Another quality product of Richcore. For inquiry, call or text 0919-000-1738, 0922-893-8883. Sundan sa FB page at YouTube, Puno Sagip Buhay. Mawot niyang magserbisa sa atong banwaan, sa kasaraditan magtabang. Si Ka Silver Jr. ang sa atong kaiba, pasiring sa kauswagan ta. Ka Silver Jr. siya ang maserbi sa kalabangga. Ka Silver Junior, siya ang sa tuyang pirming katuwang. Kita mag-iba saya, Kika Silver Bonto Junior. Kita siya ang sa tung kaiba. Si Ka Silver Bonto Junior ang servidor, tadigdi sa kalabangga. Madya kita, Ka Silver Bonto Junior na. Sa iya kita magipagapos, Ka Silver Bonto Junior na. Sa kalabangga siya ang sa tuyang servidor. Okay, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama po natin si Marge at syempre si June Bonto at minus ang tunay na bida ng palatuntunang ito, si Ka Silver Bonto. So, magbigay lang po tayo ng dagdag na mga balita kaugnay po sa ating pang-agrikultura po. Okay? So, pangunahan ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center ang 7th National Carabao Conference na may temang sulong kakalabawan, pag-asa pagbangon sa kabila ng pandemya. Gaganapin ito ngayong darating na Oktubre 25 hanggang 29. Ang NCC ay isang plataforma upang maibahagi ang mga naging hakbang sa pag-unlad ng Carabao industry kahit sa panahon ito. Lalahukan ito ng mga dairy farmers, partners, entrepreneurs, mga local government officials at mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Virtual ang National Carabao Conference ngayong taon na mapapanood sa FB page ng DAPCC. Kasunod din ito ng katatapos lang na First National Livestock and Poultry Month Celebration na naglalayo namang kilalanin ang mga stakeholders sa industriyang ito at patuloy na suportahan ang food and nutritional security sa bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Samantala, pagsasanay sa paggawa ng organikong pataba dinaluhan ng mga magsasaka ng Magsaysay. Ang Department of Agriculture Special Area for Agriculture Development Program sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office ng Magsaysay ay nagsagawa ng pagsasanay sa paggawa ng organikong pataba sa Barangay Poblasyon, Magsaysay. Nakibahagi ang 12 miyembro ng Kalawag Foliar Fertilizer Farmers Association sa pagsasanay. At pinangunahan din ni Brian V. Rosete, Agricultural Technologies mula sa MAU, ang talakayan sa mga benepisyo
at kagamitan, paghahanda at mga hakbang sa paggawa ng organikong pataba gaya ng compost tea, fermented plant juice, fermented fruit juice, fish amino acid, kuhol amino acid at iba pang organikong pataba. Una nang nakadalo ang mga benepisyaryo sa pagsasanay sa paggawa ng organikong pataba na pinasinayaan ng MAU at DA Saad noong ika-17 ng Setyembre, kung saan nagkaroon ng aktwal na paggawa ng organikong pataba. Ang mga miyembro ng asosasyon ay nagulat ng positibong epekto ng paggamit ng organikong pataba sa kanilang mga pananim na nagpapatibay ng kanilang kagustuhan sa paggawa nito. Simulaan niya noong unang pagsasanay sa paggawa ng organic fertilizer, nagsimula ng gumamit ng organikong pataba para sa mga tanim niyang talong, sitaw at okra. At naikumpara din niya ang mga tanim na ginamitan ng off sa wala. Dinapuan ng mga peste ang mga tanim kung hindi ginamitan ng organikong pataba. Yan ang ibinahagi ni Jaime de los Santos, chairperson ng CFFFA. At samantala, anya, gumamit ako ng organikong pataba na nagawa namin noong nakaraang pagsasanay sa aming sibuyas at mas mga mapula at mas maganda raw ang kalidad ng sibuyas na kanilang naani. Napansin din ni Guillermo Grondiano, miyembro ng CFFFA, ang epekto ng matagal na paggamit ng kemikal na pataba sa kanilang lupa. Anya, nakakasira ng lupa ang paggamit ng kemikal na pataba. Napansin din namin yan sa aming mga lupa. Bumaba ang ani namin kapag hindi kami nagdadagdag ng kemikal na pataba kada taon. Kaya mas mainam ng organikong pataba para maiwasan ang pagkasira ng lupa namin. Ang mga gamitan sa paggawa ng organikong pataba ay binigay sa mga benepisyaryo sa pagtatapos ng pagsasanay. 600 kilong molasses, 5 unit ng timbangan, 10 unit na itak, 10 perasong tadparan, 100 perasong plastic na bote, 13 perasong plastic na drum, 10 perasong timba at 10 metrong hose. Tiniyak ng MAU sa mga benepisyaryo na buo ang suporta ng gobyerno sa kanila sa pagbuo ng ugnayan sa mga pamilihan kapag nakapag-produce na sila ng tiyak na dami ng organikong pataba. Ang Organic Foliar Fertilizer Production Project ay pinondohan ng Department of Agriculture SAAD program na may nakalaang 479,000 piso, 550,000 piso para sa fiscal year 2019 hanggang 2021. Samantala, benepisyaryo ng 4-piece na at mga kababaihan sa Ordaneta kumita sa proyektong Buhay sa Gulay ng DAR. Nako, ito ay mula sa Ordaneta City, Pangasinan. At ganado at masayang nag-ani sa kauna-unahang pagkakataon ang miyembro ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi ng Barangay Dilan, Paorido ng kanilang mga gulay sa pinakaunang site ng Buhay sa Gulay sa Pangasinan noong nakarang linggo. Sinabi ni DAR Ilocos Regional Director Primo Lara na naging matagumpay ang inisyal na pag-aani ng gulay ng 15 mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga kababaihan ng Barangay Dilan, Paorido sa Ordaneta. Okay. Anyway, yan po ang ating mga kontributil na balita mula pa rin dito sa ating boses ng magsasaka. June, baka meron kang nais na pag-usapan natin o banggitin mo, mukhang bumaba ang signal ni ng internet niya. Marge. Batiin ko lang yung iba pang mga nag-react doon sa sige. Wait lang. So yan si Karina Corazon Buendia, si Sir Danny Cuerdo na nakasama din namin dun sa kabila nung nagprograma pa kami. Isa siya. Okay. Hello, Kuya Danny. Yan. And si EJ Gamora Labaro, kapatid to ng kaibigan ko din na broadcaster dun sa kabila. Si Araceli Bitbit Kamba, isa siya sa natulungan ni Casilver ng farmers dito sa Kanaman. And kay Lala Ponsalan, Maria Gracia Potenciana, kay V. Bernal, kay Rosel Rosero,
and Joanna May Guzman, kay Harry Alliandres, pati na din kay Alan Francis de la Peña, Mark Panes, and Louis Agagad Lagasca, Nicole Potenciana, Salve Guzman, Ryan Postrado Buenaflor, kay Erm Santiago, and kay Ronald Ganicos Flor. Actually, madami kasing farmers na natulungan, Miss Cathy Sica Silver dito. May mga yan kami ng nagparapol kasi kami nung mga nakaraang programa namin doon sa kabilang station, and tulungan din nabigyan ng equipments galing sa DA. So, Talaga. Nakakatuwa naman. That's good. At sana, no, magtuloy-tuloy pa yan. 'Di ba? 'Di ba, Kuya Jun? Tuloy-tuloy yan. Si Kuya Jun, malungkot eh. Alam mo, kasabay ng lahat ng nangyayari sa atin na to, laging may pag-asa. Yun ang kinakailangan, wag mawala sa atin. Yung hope, ika nga. At sa lahat ng mga kababayan din natin na anuman ang dinadaanan po ninyong problema, kapit lang, dasal. Huwag po kayong minto magdasal. At kung hindi po maibigay yung inyong hinihiling, may mga dahilan po yan sa likod po niyan. Huwag po kayong magtampo sa Diyos. Mahirap yun. Di ba, Kuya Jun? Totoo yan. Oo. Anyway, ilang minuto na lang ang nalalabi at mayroon na lang tayong 6 na minuto bago mag-alauna po ng hapon, at kayo po ay nanonood o nakikinig dito sa ating 95.1 Home Radio Naga, at syempre nakakasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Gafi Cruz, si June Bonto at si Marge syempre. At minus ang ating tunay na bida. Sana soon, kung hindi man bukas, makasama natin next week, makasama na natin si Ka Silver, diba? At makakasama din natin hopefully tomorrow si Kuya Sam. Dahil ngayon meron ding importante lang na ginawa yung tao, but balitaktakan ulit tayo pagdating ni Kuya Sam. Kasi yan ang kanyang assignment. Yung mga issue ginagawa ng ating pamahalaan. Pero alam mo, Kuya Jun, siguro bago lang tayo tuluyang magtapos, dahil ilang minuto na lang ang nalalabi. Nakita ko lang kasi yung post ni Manny Piñol, 'di ba? Yung dati nating Department of Agriculture Secretary. Na ina-explain niya kasi, 'di ba, bakit nagmamahal yung mga gulay o anumang agricultural products dito sa Kamaynilaan. At alam nyo, may sinasabi siya yung terminal food center, di ba? Kanina parang may nabanggit kang ganon. Barangay Food Terminal. Barangay Food Terminal yung... Ayun, Barangay Food Terminal. Epektibo yun di ba? Hindi lang sa mismong mga locals, kundi kahit yung mga, kumbaga ika nga, yung mga dito rin sa Kamaynilaan. Kasi ang matinding nangangailangan ng pagkain agrikultural, syempre yung mga nasa Maynila. Diba, Kuya Jun? Oo. Seryoso si hindi ko, si Mike. React ka naman dyan. Busy ka, nakikipag yung mga mensahe po kasi ng ating mga kababayan binabasa talaga ni basta wag ka lang iiyak diyan, ha. Miss Cathy. Ha? Nagpipigil. O pigilan mo 'yan. Kaya lang, syempre ang ating mga magsasaka umiiyak din sila sa nangyayari ngayon, 'di ba? Dahil patuloy. Alam niyo po, hindi lang po mga farmers natin talagang lubhang naapektuhan kapag ganyang may problema o may mali sa sistema po. Lalong-lalo na syempre ang mga consumers. Tayo, lahat naman tayo consumers, kahit ang mga magsasaka consumers. Dahil sabi nga ni Ka Silver pagkatapos raw nila mag-ani at magbenta ng kanilang palay, wala na naman daw silang bigas. Diba? Sila mismo bumibili rin ng bigas. Ang problema, pagkatapos nilang ibenta yung kanilang mga palay,
ika nga natin, wala na naman. Wala na naman silang pambili. Bakit nga ba nangyayari yung mga ganon? So, kinakailangan ito yung mabigyan natin ng solusyon at alam mo, may isa akong kilalang national party na talagang massive agricultural, science-driven, infrastructure-based, massive food production program ang kanilang isinusulong. At ayaw na ayaw din nila nung katulad ni Ka-Silver, yung rice tarification, yung importation, dahil ang katwiran nga niya ni Professor Butch Valdez, paano na lang daw? Katulad ni Ka-Silver, sinasabi niya, paano na lang mawawalan tayo ng kakayahan na mag-produce ng sarili nating mga produkto. Paano na lang kung mangyari ang panibagong pandemya na sinasabi nila at ang ibang bansa ay ayaw na mag-export. Di ba, Kuya Jun? So, malaking problema natin yan. Diba? So, ang ating mga magsasaka, kinakailangan po magkaisa kayo, magkaisa po tayo para po sa pagpapadami ng ating produksyon. Pero paano natin magagawa yon kung ating mga magsasaka ay walang kapital? Ang nangyayari madalas ay inuutang nila yung kanilang mga kapital para makapagtanim. Ang problema naman, pag dinaanan ng bagyo, lalo na kung hindi nakatala sa ating insurance, crop protection, may problema naman tayo dahil yung puhunan tangay-tangay, di ba, Kuya Jun? Yan ang madalas na na problema ng ating mga magsasaka eh. Sa karanasan ninyo, Jun, kayo ba ni Papa mo dahil ilang hektarya ba ang tinatamnan ninyo ng Hindi ko yung eksaktong bilang kasi ang naka-assign kasi sa mga palayan si Boyet. yung isang kapatid mo. Iba-iba kasi kami. Ako, naka-assign ako sa Nyogan. Iniiba-iwalay kami para matutukan yung mga ari-arian niya. Oo. So, kumusta yung sa Nyoga naman? Ayos naman sa sitwasyon niya, ayos naman. So, nagluluwas kayo ng mga produkto ng ng nyog, buko, mga ganon. Hindi, kinokopras yun kinokopras. Okay. So, sa sa pamilihang bayan nyo na binabagsak lahat? Hindi, pag kopras kasi yan, mo rin sa tawag dito, mga bumibili talaga ng kopras. So bultuhan. Kung ilang kilos yan na ilang sako ang ibebenta ng rekta sa. Okay, at oras na para tayo ay magpaalam. Alauna na ba? Marge? So yan, magpapaalam na po kami dito sa programang Boses ng Magsasaka. Samahan nyo kami ulit next week. I mean, bukas. Next week na ako, wala kasi si Ka-Silver. Malungkot tayo no? Okay. Nakatawa yung ating mga mukha kasi pinipilit nating ngumiti, di ba? So yan po, sana po ipag-pray natin si Ka-Silver na sa kanyang fast recovery. And yung nakasama po si Marge Serico. Okay. June? Sa lahat po na nagdasal, lagi nag-antabay kung ano na yung kalagayan ng aking ama. Salamat. Sa lahat po ng coordinators ng Utol ng Bayan sa buong 48 barangays. Salamat. Nandiyan kayo palagi. Sila Tess, si Roxanne, si Ria. Salamat at lagi kayo naka-antabay. Happy birthday nga pala kay Pia Dipon. At sa anak ko, si Tucci at si Okel. Yun lang po. Maraming salamat. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, maraming salamat po sa pagkakataon po na inyo pong pinagkaloob sa amin. Pinagtiyagaan nyo po yung isang oras na kayo po ay nanonood dito. Pero wag po kayong bibitiw at abangan po ninyo ang pagbabalik na tunay na bida ng palatuntunang ito, si Ka-Silver Bonto. At syempre, anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan at stay safe everyone.
lahat po ng pwede po ninyong gawin upang tumaas, mapalakas ang inyong immune system, gawin po ninyo. Huwag po kayo magpabaya kasi kung minsan po yung sandaling pagpapabaya po ninyo, nalusutan po kayo ng magdadala sa inyo ng karamdaman. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa ating mga technician at engineers sa 95.1 Home Radio Naga. Kathy Cruz po. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka. Programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka. Iniandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto kasama si Kathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.